Bitawan mo ako. Mamatay ka na, Lin Feng. Basta namatay ka. Lahat ng pag-aari ng pamilya Lin ay akin na. Bitawan mo ako. How how? How how? Nandoon siya. How how? Kuya, hindi ko talaga gustong makipagtalo sa'yo. Hindi mo ako gusto. Pwede akong umalis? Kuya, wag mo akong patayin. Tigilan mo. Lin Feng, ikaw na supling na salungat. Bitawan mo na ang anak ko. Tulong. Lin Feng, talagang gusto mong wasakin ang pamilya namin. At ipahamak kami bago ka titigil. Kuya, hindi ako iyon. Siksiyaw-haw lahat ng iyon. Siksiyaw-haw ang gustong saktan kayo. Tama na. Lin Feng, kung alam ko lang ngayon, hindi ko na sana. Dinala pabalik ka. Mamatay ka na lang. Huwag mong saktan ang aking si Hao-Hao. Bakit? Bakit kayo ang pamilya ko? Pero hindi kayo naniniwala sa akin. Hindi talaga ako ang may kasalanan. Hindi ko kailanman naisip na saktan ang pamilya ko. Lahat ng ito. Siya. Siksiyaw-haw. Huwag mong siraan ang kuya ko. Mag-ingat ka. Ah. Ang inuupahan kong kwarto. Ika-18 ng Marso. Biyernes. Nabuhay akong muli. Nabuhay akong muli. Ngayon ang araw na. Susunduin ako ng nanay ko. Hindi. Mag-ayos ng mga bagay at umalis agad. Ayoko nang bumalik sa pamilya Lin. Muling maranasan yung nangyari sa nakaraang buhay. Nainisahan at niloko. At sa huli hindi nakaligtas. Anumang mayaman na anak ng angkan. Mas mahalaga pa ang buhay ko. Ginoo, nakatira dito ang ikalawang binata. Kung hindi, noong araw ang nurse sa ospital. Ang nagkamali ng anak. Aking si Feng. Paano siya napadpad sa labas? Pinabayaan siyang mag-isa sa labas. Maghanap buhay. Nakatira siya sa ganitong uri ng paupahan. Maple. Nagtiis ka. 058717. Maple. Ikaw ang Maple. Bakit ka maaga dumating? Sino ang nagsasalita? Ginoo. Walang nagsasalita. Ay naku. Feng-er. Ay naku. Naghirap ka sa labas. Nanay ay nahuli, aalis na. Ngayon, umuwi na tayo kay inay. Ano ba ang hirap na yan? Mas mahirap pa ang umuwi kasama ka. Anong nangyayari? Ito ba? Ang boses ni Feng-er. Pero hindi siya bumukas ng bibig. Pwede ba? Naririnig ko ang puso ni Feng-er. Bitawan mo na ako. Kung hindi, ayusin ni Lin Hao mamaya. Lalabas ang buntis. Sasabihin nilang ako ay isang masamang lalaki. Nagbuntis pero hindi nag-aalaga. Hindi pwede iyon. Mula pagkabata si Hao-Hao. Maamo at matulungin. Mabait at sumusunod. Paano naman pwedeng mag-ayos ng buntis? Maglagay ng bitag kay Feng. Lin Feng. Lin Feng, ikaw ang walang kwentang lalaki. Kung palalain mo ang tiyan ko, tatakbo ka. Hindi ganon kadali. Lin Feng, ikaw walang kwentang lalaki. Nagpalaki ka ng tiyan ko tapos tatakbo ka. Hindi ganoon kadali. Natupad ang sinabi ni Feng-er sa puso niya. Tulad nga ng dati niyang buhay. Bago pa man ako, bumalik sa pamilya Lin. Naghahanap lang sila ng buntis para akuin ako ng masama. Tapos gamitin ang bibig ng babaeng iyon. Para ipakita ako bilang isang salbaheng tao. Para sa pamilya Lin. Ayaw agad sa akin mula sa simula. Sunod, malamang ay labis na akong madismaya ng nanay ko. Isang palad ang pumalo sa mukha ko.
Lin Feng. Lin Feng, ikaw na walang hiya. Nung pinagbubuntis mo ako, gusto mong tumakbo. Hindi ganun kadali. Hindi. Sino ka? Hindi kita kilala at all. Sinabi mo sa akin noon na kapag tayo ay magkasama, tiyak na aalagaan mo ako ng mabuti. Ako ay buntis na. Ngayon, ang laki na ng tiyan ko. Pero nagpapanggap ka pa na hindi mo ako kilala. Hayop ka. Ang pamilya namin, Lin. Walang katulad mong anak. Hindi pwedeng mangyari. Si Feng ay anak ko na hinanap ko ng buong puso. Sa maraming taon. Paano ko siya sisisihin o sasaktan? At saka, anong ibig sabihin ng nakaraang buhay? Miss na ito, talagang hindi kita kilala. Lin Feng, gago ka. Niloko mo ako at pinabuntis kita. Ngayon parang ayaw mong kilalanin ako. Sinasabi mo na pinabuntis kita. Sige, sabihin mo. May malls ako sa puwit. Nasa kaliwa ito. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Nanay, sabihin mo sa kanya. May malls ang anak ko sa puwit. Walang birthmark. Yuan. CJ. Naglakas loob kang ipahamak ang pamilya Lin. Ikalawang Ginoo. Mukhang sawa ka na sa buhay. Tagapangalaga. Nandito. Mag-ulat ng insidente. Ipasok siya. Ginoo. Hindi ganyan, Ginoo. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Ginoo. Hindi ganyan, Ginoo. Hindi ganyan. Ginang. Hindi ganito. Hindi tama. Ang takbo ng kwento. Iba sa buhay ko noong nakaraang buhay. Maple. Sa wakas nakita ka na ng tatay mo. Pupunta ako. Bakit nandito ang matandang ito? Ang buong pamilya ko. Pinakainis ko siya. Anong nangyayari? Ito talaga ang tunay na saloobin ni Feng. Ito ay ako at si Feng. Unang pagkikita. Bakit niya sinabi na pinakaayaw sa akin ang buong pamilya? Nag-iisa ang bata sa labas. Sa loob ng 20 taon, nakararanas ng maraming paghihirap. Di maiwasang medyo hindi tama ang utak. Kahit ano paman, sila ay pawang sa iyo tunay na anak. Maging mahinahon ka kapag nagsasalita. Huwag mo siyang matakot. Feng. Ako ang tatay. Alam ko naman na ikaw ang tatay ko. Sa nakaraang buhay, pinaglaruan ka ng mabuting anak mong si Lin Hao. Nagdulot ng pagkawasak ng pamilya. Hindi ba't ang tatay ko iyon? Yuan. Hindi pa nakikita ni Feng si Hao Hao. Bakit siya pinaparatangan? Pinaratang. Kapag tinawag ka ni Lin Hao, masusugatan ang mga binti mo at magiging bukol. Alam mo na, kung ako ay nagdududa sa kanya. Paano mo maaring? Ay naku. Asawa ko. Asawa. Tunay na anak. Kalma ka lang. Katutubong anak. Katutubong anak. Tatay. Kagagaling mo lang. Gusto mong sumuntok sa akin. Ay. Wala. Mahirap naming hinanap ka. Naiiyak pa kami sa awa sayo. Paano kami makapagtitiis na sampalin ka? Wala naman. Nga, Feng. Hinahanap ka ni na papa at mama. Ito. Hindi maiwasang ma-excite nang makita ka. Ang kuya mo, ang ate mo. At ang bunso mong si Lin Hao. Naghihintay silang lahat sa bahay para sayo. Nga. Sige na. Tara na. Uwi na tayo. Sumakay na tayo. Mukhang. Di na makatakas. Kung uwi man, uwi na lang. Kahit anong gawin, paalisin din ako. Nang ampon ninyong si Lin Hao. Pagdating noon, babalik na lang ako sa aking sira-sirang inuupahang bahay. Ang taong ito, talagang si Feng ko siya. Hindi pa siya umuuwi. Pero ganito nakalaki ang galit niya kay Hao Hao. Kapag umuwi pa siya, baka mabaliw pa ang bubong ng bahay. Hao Hao. Siyempre, pinalitan siya. Pagkatapos ng 20 taong masaya, may sama ng loob sa puso.
Hindi maiiwasan iyon. Pag-uwi mo, hayaan mong magkasama ang magkapatid para mapalalim ang kanilang samahan. Magandang bagay ang pag-uwi ng mga bata. Tara na. Yuan. Feng-er. Ito ang bahay namin. Kuya, ate, at ako. At meron pang bunso na si Lin Hao. Kapag nakita ka nila, siguradong magiging masaya sila. Tiyak na masaya. Masaya si Lin Hao na. Nagpapanggap na magpapakamatay. Nabibigla ka ba? Hindi ka ba nagulat? Hao-hao. Nagpapanggap na magpapakamatay. Natakot siya na babalik ako. Ang tanging concern niyo lang. Ang tunay kong anak. Hindi iniintindi ang impostor na yan. Hindi siya makakasama sa pamilya Lin. Nakasara siya sa kwarto niya. Nagpapakita ng balak na magpakamatay. Gusto niyang gamitin ang ganitong paraan. Para pilitin kayong paalisin ako. Hindi pwede. Mula pagkabata, si Hao-hao ay ang pinakamasunurin at maunawaing bata. Hindi niya magagawa ang ganitong bagay. May nangyaring masama. Tatay, nanay, nakasara si kuya sa kanyang kwarto. Sabi niya gusto niyang magpakamatay. Ano? Ay naku. Hao-hao, buksan mo na ang pinto. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Hao-hao, buksan mo na ang pinto. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Kuya, huwag mo na akong pukpukin. Ako ang humuli kay Kuya Feng. Basta namatay ako, walang makakakuha ng posisyon ni Kuya Feng. Nakasiguro na ako sa kamatayan ko. Hao-hao, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw at si Xiao Feng ay mga kapatid ko. Hindi ko papayagan na may mangyaring kahit sino sa inyo. Kahit ano paman. Hintayin na lang natin si Feng na bumalik. Xiao Xu. At ang mga magulang namin. Lahat ng iniisip nyo ay kay Kuya Feng na. Isipin nyo na lang na ako ay hindi kailanman lumitaw sa bahay na ito. Hayaan nyo na akong mamatay. Kuya. Pangalawang kuya. Kumusta na si Kuya Hao? Daddy. Mom. Hao-hao ay nagkulong sa kwarto niya. Sinasabing magpapakamatay. Hindi ko siya mapakiusapan kahit anong gawin ko. Si Lin Hao. Mas matalino pa kaysa sa buong pamilya niyo. Mas matalino pa siya sa inyo lahat. Ayoko pang magpakamatay. Sino? Sino ang nagsasalita? Baka naman. Ito ang tunay na damdamin ni Xiaofeng. Tatay. Nanay. Naririnig niyo rin ba? Alaynan. Yuan. Bakit kayo nakatingin sa akin? Magsimula na kayong aliwin ang inyong mamahaling si Lin Hao. Sa totoo lang, nagpakamatay siya para lang sa palabas. Kung hindi kayo aaliw, siya ay gaganap sa eksenang ito. Paano pa siya kakanta? Ano? Pagpapakamatay. Nagpapanggap lang. Impossible. Ang sakit at kawalang pag-asa ni Hao Hao. Imposible na nagpapanggap lang. Mahalaga sa kanya ang mga bagay-bagay. Pagmamahal ng mga magulang. Pero hindi pwedeng walang pakundangan. Nagbibiro tungkol sa pagpapakamatay. Lin Hao, bilis, buksan mo na ang pinto. Kung hindi ka pa magbubukas, ipapabukas ko na ang pinto. Lin Hao. Hao Hao. Sumuntok sa pinto. Kuya, tatay, nanay. Seoksu. Hao Hao. Naniwala ka pa talaga sa nanay mo. Lin Hao. Paano mo magagawa yan gamit ang pagpapakamatay? Para lokohin kami. Alam mo ba kung gaano kami kaabala, mom at dad? Hindi ito kung ano ang iniisip ninyo.
How? Anong gagawin mo sa kutsilyo? Nanay, natatakot ako na pagbalik ni Fengjie. Baka isipin ninyong sobra na ako. Kaya naisip ko na lang na magpakamatay. Gusto ko sanang bigyan ng puwang si Je. Hindi halata. Isa ka palang Golden Horse Best Actor. Ayaw mong galawin kahit isang hiwa gamit ang kutsilyo. Tapos nagpapanggap pang nagbabalat ng sugat. His! Talaga namang, tanga lang ang maniniwala sa'yo. Lin Hao, nasugatan ka. Pakita mo kay Papa. Malubha ba ang sugat? Ihahatid kita sa ospital. Hindi possible. Si Hao Hao ay palaging tapat. Paano siya magiging ganito ka maalalahanin? Hindi possible. Hindi pwedeng lokohin ako ni Hao Hao. Hindi na kailangan. Huwag kang gagalaw. Hayaan mong tingnan ni Papa. Ayos lang ako. Tingnan natin kung gaano kalala ang sugat. Huwag kang gagalaw. Papa. Papa. Tingnan ko nga. Huwag. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Wala namang masama talaga, wala namang masama. Huwag kang gagalaw. Ha? Lin Hao, hindi ka ba nagsugat sa wrist para magpakamatay? Nasaan ang sugat mo? Tatay. Basta nilagyan ko lang para maglaro. Nilagyan ko lang para maglaro. Ay naku. At ito naman, ibinuhos mo ang gamot sa basurahan. Gusto mo bang lokohin kami? Nagsimula ka na bang uminom ng gamot? Lin Hao, kakabalik lang ng kuya mo. At nagkaganyan ka pa. Talaga namang, hindi mo alam ang iyong kalagayan. Tatay, talagang alam ko nang mali ako, Dad. Dad, si Hao ay mabait lagi. Sigurado siyang nagkamali lang siya sandali. Hindi niya sinasadyang gawin yun. Huwag ka nang magalit. Ha? Yung kantang ito ay sobrang galing. Nakakakilig talaga. Sakto ito panoorin habang kumakain. Sabi nga, gising nang hindi kumain. Talagang nagugutom. Oh, tama. Hindi pa kumakain si Feng Er pag uwi niya. Maple, hayaan mong si Hao Hao ang magdala sa iyo sa kainan. Kuya, ako muna ang magdala sa iyo pababa. Tatay, kami ay 4 na tao. Lahat ay naririnig ang boses ng puso ni Xiao Feng. Tanging si Hao Hao lamang ang hindi nakakarinig. Tama ba? Ayon sa kasalukuyang sitwasyon. Ganito nga. Kaya't niloko tayo ni Hao Jie. Gusto niyang magpakamatay. Tama ang lahat ng sinabi ng puso ni Feng Jie. Bakit parang si Hao Hao ngayon ay hindi tulad ng sa panlabas, na inosente at mabait. Mahal, wag mong sabihin yan. Marahil nga, iniisip mo lang ng sobra, Feng Er. Huwag mong kalimutan. Si Hao Hao ay ating sariling kamay na pinalaki. Pero nagpakamatay siya sa pamamagitan ng paghiwa ng pulso. Binola tayo. Pero totoo rin naman. Mama, sa tingin ko kayo lahat, nagkakamali kayo sa pangunahing punto. Hindi ba ninyo napansin? Ang saloobin ni Xiao Feng, na kayang hulaan ang hinaharap. Sa tingin ko, maaaring ito ay isang pagkakataon lamang. May bias siya kay Hao Hao. Kaya't hindi maiiwasang isipin niya ito ng masama. Si Xiao Feng ay nag-iisa sa labas. Sa loob ng maraming taon, nakaranas siya ng maraming paghihirap. Kaya ganito siya, dahil wala siyang seguridad. Hindi siya makakatiyak na mahal namin siya. Bilang kuya at ate niya. Dapat niyong mahalin siya ng higit pa. Alagaan siya. Pangalagaan siya. Ibalik siya sa tahanang ito. Para maramdaman niya ang init. Huwag kang mag-alala, inay. Sisiguraduhin kong mabuti ang kuya. Ako rin. Inay, si Xiao Feng ay ang aking tunay na kapatid. Sisikapin kong alagaan siya ng mabuti. Sige na. Kung may sasabihin ka, pagkatapos kumain na lang tayo mag-usap. Huwag nating hayaang magtagal pa sila sa paghihintay. Tara na tayo. Posible kaya na ito ang tunay na nararamdaman ni Xiao Feng? Totoo bang nagkataon lang? Kailangan kong makahanap ng pagkakataon. Subukan ko ulit.
Pasensya na, Feng Jie. Hindi ko dapat nakaupo rito. Dapat sana. Ito ay para sa iyo. Ako. Aalis na ako. At how? Huwag ganyan. Ikaw rin ang kuya ni Xiaoxu. Walang anuman. Dumating si Feng. Umupo ka dito. Samahan mo ang kuya mo dito. Then Ngayon, ang araw na formal kang umuwi. Ipapakilala ko sa'yo. Ang mga miyembro ng pamilya. Itong kasama ay ang iyong kuya. Alandier. Little Feng. Kung may mangyari sa hinaharap, sabihin mo lang kay kuya. Siyempre, aayusin ni kuya ang lahat para sa iyo. Salamat, kuya. Ikaw lang. Ang aayusin ang lahat para sa akin. Simula nang pumasok ako sa bahay, iniiwasan mo ako. Takot na baka magulo ako, isang batang lalaki. Makagulo sa stability ng pamilya ni Lin. Ng pamilya ninyo. Iniiwasan kita. Paano naman? Xiao Feng Matagal nang inaasam ng big brother mo. Nandito ka na. Nga. Ito ang kuya. Bumili siya ng customized na modelo para sa'yo. Porsche. Subukan mo muna ito. Kapag may gusto kang sasakyan sa hinaharap, bibili ulit ang kuya mo. Siguradong mahal ang sasakyang ito. Makaraan ang kalahating buwan. Kumpanya ng Lin. Nagsara dahil sa pinsala ni Lin Hao. Kailangan kong bilhin agad ang sasakyan. Ilalagay ang pera sa aking bank account. Ano? Ang grupo Lin ay nabangkarote. Yuan. At si Hao Hao pa ang dahilan. Paano naman pwedeng mangyari iyon? Kuya, anong nangyari sa inyo? Magkontrol kayo naman. Walang problema. Kakaiba lang ang kuya kanina. Hindi sinasadyang. Nasaktan ang daliri sa paa ng mesa. Ang kuya mo ay talagang careless. Kaya kuya, okay lang ba ang daliri mo? Walang anuman. Halika, kuya. Kumain ka ng mas marami pang gulay. Huwag mong isipin na si Xiao Feng ay nasa labas. Sa loob ng maraming taon, nasa puso pa rin niya ang kuya kong ito. Sa loob ng kalahating buwan, si Lin Hao ay magdadala ng mga lihim ng Lin Group ay benta sa kalaban. Bangkay na si Lin. Kuya, itong si maaari ring makulong dahil dito. Habang may pagkakataon pa, kumain ka pa ng mas marami. Makulong. Kuya, anong nangyari sa'yo? Ako ang naglagay ng pagkain sa plato mo. Hindi mo ba gusto? Wala naman. Medyo masakit ang balikat ko. Ikot-ikot muna ako. Huwag mo nang pakialaman ang kuya mo. Xiao Feng. Ito ang kapatid mong babae. Lin Xu. Kumusta, Feng Jie? Nan, kapatid na babae. Alam ko, maliit na prinsesa sa bahay. Sayang, 10 araw na lang at mababansot ng mga gunggong na inihanda ni Lin Hao. Simula noon, magiging baliw na siya. Anong nangyari sa iyo? Hindi ka ba nahihirapan sa balikat mo? Xiaoxu, masakit ba ang balikat mo? Tutulungan kita. Hindi. Wag na. Kaya ko na, ako na lang. Xiao Feng Ito ang kapatid mong si Lin Hao. Noong mga panahong iyon, dahil sa pagkakamali ng ospital, nangyari ang pagpapalit ninyo. Kami ay nag-alaga kay Hao Hao ng mahigit 20 taon. Kaya't may malalim na ugnayan kami. Sa hinaharap, dapat mong ituring siya bilang tunay na kapatid. Kailangan kayong magkasundo ng mabuti. Naku. Maganda ang tao at may mabuting puso.
Ngunit ikaw ang pinaka-naghirap sa pamilya. Sa nakaraang buhay, matapos ang pagkabangkarote ng pamilya Lin, pinaputol ni Lin Hao ang mga binti ng tatay. Tapos ibinenta ka pa niya sa Timog Silangang Asya. Dito sa isang lugar, doon sa isa. Sobrang kalupitan. Buti na lang. Nakapagkulong ka lang. At least, buong-buo ka pa. Ayos lang. Nabaliw lang. Kahit papaano. Buhay pa. Ang aking mayaman. At hangal na ina. Hindi mo dapat ipaalam kay Lin Hao ang tungkol sa iyong maliit na alkansya. 1 bilyon. Mayroon akong maliit na bangko. Paano nga ba nalaman ni Feng na may maliit na bangko siyang itinatago nang hindi niya alam? Nanay ay may 1 bilyon. Dahil lang sa yung maliit na bangko na may 1 bilyon. Ayaw ibigay ni nanay ang password. Sabihin mo kay Lin Hao na siya ay ipinagbili ni Lin Hao sa Timog Silangang Asya. At sa huli ay nakaranas ng hindi makataong pagpapahirap. Hindi na ito maibalik pa. Kung pag-uusapan ang trahedya ng buong pamilya, nagsimula ito makalipas ang 20 araw. Naalala ko, pagkalipas ng 20 araw, ay anibersaryo ng relasyon ng kapatid kong babae at ng boyfriend niya. Walang nakakaalam sa bahay na may boyfriend na ako. Ang anibersaryo ko sa pag-ibig ay talaga namang sa 20 araw pagkatapos. Oy, Xiao Feng, bago ka umuwi, gaano mo ba kakilala ang bahay? Nasaan si tatay? Hindi maganda ang kalusugan niya. Tito, ano? Siya ang presidente ng grupo. Inay, ano? Siya ang pangunahing may-ari ng grupo. Itong mga ito ay sinabi sa akin ng katiwala. Kaya, naisip ni Xiao Feng ang mga ito dahil sa tagapangalaga na nagsabi sa kanya, dagdag pa na may problema siya sa isip. Lahat ng ito, hindi naman problema ah. CJ, kumain na tayo. Kumain na, kumain na. Kumain ka. Kumain ka. Halika, Xiao Feng. Kumain ka ng mas maraming karne. 1.5 oras na. Ayon sa takbo ng nakaraang buhay, si Lin Hao ay susunod na magluloko sa akin at sasabihin. Nadadalhin ako para tingnan ang kwarto. Tapos, niloko ako papuntang kwarto ni Xiaoxu. At pinagbintangan akong sinira. Ang maingat na inihandang gown para sa kanyang adult ceremony. Paano niya alam na ang boyfriend ko ay magdaraos ng adult ceremony para sa akin? Alam mo ba, naghanda ako ng damit para sa aking adult ceremony. Walang anuman. Si Xiao Feng ay nag-iisip lamang ng mga bagay-bagay. Si Hao Hao ay hindi ganun na tao. Kumain na rin ako. Kapatid Feng, ang silid na inayos ng mga magulang mo. Ang ganda talaga. Dadalhin kita para makita. Tingnan ang kwarto. Muling naipahayag ni Xiao Feng ang kanyang saloobin. Na tama. Sige, ayos lang. Salamat sa pagod, little brother. Chen, umupo ka na agad. Huwag mo silang hayaang marinig ito. Xur, talagang may boyfriend ka na. 20 araw mula ngayon. Anibersaryo pa ng inyong relasyon. Akala ko, kayo ang nagsabi kay Feng Jie. Hindi rin namin alam ah. Sandali. Napansin niyo ba na alam ni Xiao Feng ang mga nangyari? Baka siya ay muling isinilang. Kaya nga, pagkatapos ng 10 araw, talagang magiging biktima ako ng mga pasaway. Pagkatapos ng kalahating buwan, maaaring mag-bankrupt ang grupo. Makukulong ako. Pagkatapos, mababali ang mga binti ko. Kaya ako. Lahat ng ito ay dahil kay Hao Hao na nagsinungaling sa akin. Kung totoong kaya ni Xiao Feng na makita ang hinaharap, ang susunod niyang hakbang ay mapagbintangan. Hao Hao ay mag-aakusang sinira ni Xiao Feng ang damit ni Xiaoxu. Kuya, paano mo nagawa yan? Ito ay ang damit na maingat na inihanda ni Xiaoxu para sa kanyang seremonya ng pagiging ganap na adulto. Isang maingat na inihandang damit.
Kuya, sobrang labis na ang ginawa mo. Paano mo nagawang sirain ang damit ni Xiaoxu? Kuya, ano ang nangyari? Enye, bakit mo ako tinatanong? Kahit ano pa, hindi naman kayo naniniwala sa akin. Xiaoxu, kasalanan ko ito. Si Feng Jie ay ayaw nang pumasok sa kwarto mo para tingnan. At nasira pa ang damit mo. Dalhin si Xiaofeng para tingnan ang kwarto. Sa kwarto ni Xiaoxu. Sinira ang gown. Pati na. Kahit ang sinabi ni Hao Hao. Ang saloobin ni Xiaofeng. Alam na alam. Sige na, okay na ba? Magsimula na tayo. Nagkakaisa ang inyong pamilya. Laban sa isang dayuhan tulad ko. Simulan na ang palabas. Lin Hao. Gamitin ang damit na ito. Para magalit at umiyak ng malakas si Lin Xu. At samantalahin ito para paalisin ako sa bahay. Anyway, ayoko nang manatili dito. Sige, umalis na lang tayo. Xiaoxu, magpakatatag ka muna. Bago pa matukoy ang katotohanan. Hanggang hindi pa nalalaman. Hindi pa pwedeng sabihin. Na si Xiaofeng ang gumawa. Huwag kang mag-alala, kuya. Kahit gaano pa kahalaga ang gown. Wala pa rin itong halaga kay Kuya Feng. Ako ba yung tipo ng tao na dahil lang sa damit? Hindi na kayang mahalin si Kuya. Kuya Feng, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang gown para kay Xiaoxu. Gaano kaimportante. Kung ngayon aaminin mo na ikaw ang gumawa nito, humingi ka ng paumanhin kay Xiaoxu. Baka, bigyan ka pa ni Xiaoxu ng isang pagkakataon na makabawi. Hindi ko sinira ang damit ni Xiaoxu. Sabi ko sa'yo, Kuya Feng. Hanggang ganito na ang sitwasyon. Bakit mo pa ipipilit na hindi mo ginawa? Anong silbi nun? Nakita ko mismo na nilagyan mo ng tinta ang damit. Sinira pa ang damit. Ngayon, nandyan na sa bag ang gown. Kung ilalabas ko ito, makikita ito ni Xiaoxu. At tiyak na magagalit na naman. How? Talaga bang? Nakatitig ka ng personal na si Xiaofeng ang gumawa nito. Kuya, bakit ako manglilin lang sa'yo? Talagang nakita ko ito ng aking sariling mata. Hindi ka naniniwala. Buksan mo at tingnan mo. Kahit na hindi siya aking tunay na anak. Pero, sa mga nakaraang taon, siya ay palaging nasa tabi ko. Alam ng lahat kung anong uri siya. Ng pagkatao. Hindi ako naniniwala na si Hao Hao ay mang-uusig kay Feng Er. CJ, sige nga. Kung ganoon, buksan natin at tingnan. Xiaoxu. Sira na talaga ang iyong bestida. Kuya Feng, alam ko, iniisip mo na, kinuha ko ang iyong lugar, at inagaw ko ang pagmamahal ng lahat sa iyo. Pero, kung may sama ka ng loob, pwede mong ibato sa akin. Si Xiaoxu, wala namang ginawang masama. Bakit mo sinira ang damit niya? Xiao Feng, tinatanggap namin na humihingi kami ng tawad sa iyo. Pero kami, maghahanap kami ng paraan para mapawi ang galit mo. Ikaw, kailangan mo kaming bigyan ng pagkakataon. Ito na ang naghatid sa akin sa pagkakasala. Mukhang ang pamilya nyo. Hindi lang bobo. Pati ang paningin nyo ay hindi maganda. Bakit hindi mo tanungin si Lin Xu muna? Kung ito ba ang kanyang gown? Sa isang buhay. Noong nakaraang buhay. Si Lin Hao ang nagwasak ng damit ni Xiaoxu dito. At sinisi pa ako. Kaya napalayas ako sa bahay. Dahil sa kanya. Sa pagkakataong ito, inilagay ko na ang palitan ng damit ng maaga. Tingnan mo kung paano mo ako hulihin. Tatay, nanay, sige, kayo na. Huwag magmadali sa paghusga. Xiaoxu, tingnan mo nang mabilis. Ito ba talaga ang iyong gown? Ito ay hindi ang aking gown. Paano mangyayari yon? Siyempre, kinuha ko ito mula sa iyong aparador. Ang aking gown ay puti. Ang gown na ito ay rosas. At saka,
Ang damit na ito ay para sa mga bata na may sukat na 150. Paano ito magiging akin? Siksaya Aksu. Ano naman ito? Nan, kamusta naman? Siyempre, ikaw ang nagdisenyo nito ng sinasadya. Kinuha ko nga ito mula sa aparador ni Xia Oksu. Gumamit ng gunting para putulin. At nagbuhos pa ng pintura. Para lang siraan si Lin Feng. Paano niya ito nakalampasan? Narinig niyo ba? Kanina iyon ay ang tinig ni Hao Hao. Lin Hao. Sabi nilang bobo ka, talagang bobo ka nga. Sa nakaraang buhay ko, ganito rin akong naloko mo ng sobra. Parehong bitag. Pwede ba akong matapak dito ng 2 beses? Ay naku, Lin Hao nga. Ngayon, dahil alam na ng lahat na, inakusahan mo ako ng mali. Dapat ba't humingi ka ng tawad? Hindi ba't dahil itinago mo ang gown? Walang kwenta. Hindi ako nagtatago. Para bang hinihintay kitang maliitin ako, ha? Naririnig mo ba? Naririnig mo ba? Lesiu. Tatay. Nanay. Hindi ko sinasadyang gawin ito. Lahat ito ay isang pagkakaintindihan lang. Muling darating na naman. Basta si Lin Haoicha ay gumising. Kayong mag-anak, lahat ay magiging pabor kaya. Sige na. Babalik na lang ako sa masirang apartment ko. Para sa kanila, hayaan mo na lang itong mawala ng kusa. Hao. Dahil napagsawalang bahala mo si Feng. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Humingi ka ng tawad kay Xiao Feng. Ngayon din. Hao. Kahit na ikaw at si Xiao Feng, lahat sila ay kapatid kong lalaki. Ngunit hindi ako magiging patas sa isa. Sa kanila, kung nagkamali ka, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad. Kuya. Siksaya Aksu. Bakit pati kayo ayaw nang tumulong sa akin? Hindi ko talaga pinagbintangan si Feng Jie. Nakita ko mismo. Sinira niya ang gown na ito. Hindi ako humihingi ng tawad. Ayos lang na hindi humingi ng tawad. Ngayon, umalis ka na sa pamilya Lin. Bumalik ka na sa piling ng tunay mong mga magulang. Anong nangyayari? Nagbago ang ugali ng pamilyang ito. Bakit iba na sila kaysa sa nakaraang buhay? Hindi na sila pareho. Tingnan mo. Parang may kaunting tunay na damdamin pa sila sa akin. Kung hindi naman, hindi ako aalis muna. Manatili ka. Tulungan mo sila. Kapatid Feng. Pasensya na. Naiintindihan ko na ikaw. Pinapalayas mo ang mga magulang. Huwag mo akong palayasin. Ay, huwag mo nang gawa ng ganyan ako. Kung gusto mong mag-inom, doon ka sa kabila. Hapagod na ako. Uwi na ako. Lin Hao. Uwi ka na rin. Tatay. Uwi na tayo. Tara. Papa. Mama. Siyang Snow. Ang saloobin ni Xiao Feng. Lahat ay natupad. Hindi siya magagawa. Talagang kaya nitong hulaan ang hinaharap, no? Ibig sabihin ba nito? Pagkatapos ng 20 araw, ako ay totoong mapaparusahan. Ayoko nito. Boss. Matutulog sa kulungan. Asawa ko ay magiging may kapansanan. Nabenta ako sa Timog Silangang Asya. Naku. Hindi pwede. Si Hao Hao ay sa amin pa rin. Ang lumaki mula sa aming mga kamay. 20 taong gulang pa lang siya. Saan niya nakuha ang ganitong kakayahan? Hindi tayo pwedeng basta-basta. Boses ng puso ni Xiao Feng ay nagmamadaling isipin na si Hao Hao ay makakasama natin. Ganito na lang. Sa huli, ay muling suriin natin kung sa pagkakataong ito ay tiyak na boses ni Xiao Feng ay may kakayahang makita ang hinaharap. Magpapasya tayo muli kung paano haharapin si Hao Hao. Nanay. Ginoong Hao.
Mag-ingat ka. Tita Wang. Hindi basta-basta si Lin Feng na ito. Gusto kong siraan siya. Pero sa halip may alam na pala siya. Kung hindi natin siya mapalayas, hindi natin makukuha ang ari-arian ng Lin family. Sa amin. Ginoo Hao. Mag-alala ka lang. Nakaayos na lahat. Yung sekretarya sa tabi ng binatang mayaman ay pinsan kong babae. Kapag nagawa na ang bid para sa kumpanya, pipirma si Lin Chen. Pagkatapos, kukunin ng pinsan kong babae ang bid. Ibebenta sa kabilang kumpanya. Hindi ba't mawawalan ang pamilyang Lin ng isang pinakamahalagang negosyo? Pagdating ng panahon, ipapasa natin ang pagkakamali na ito kay Lin Feng. Ayos na iyon. Kailangan ka talaga, Aunt Wang. Tungkol kay Lin Feng, hindi ako naniniwala. Kaya pa ba niyang manatili sa pamilya Lin? Enye. Alanan. Oras na. Malapit na. Mga tunay na magulang ni Lin Hao. Noong nakaraan, ito ang panahon na sinimulan nilang umatake kay Lin Jaya. Yuan. Sunod, si Xia Oxu ay pinahiya. Nawalan ng katinuan. Nabangkrap ang grupong Lin. Napatay sa kulungan ang kuya. Binato ang tatay hanggang naputol ang binti. Binenta ang nanay sa Southeast Asia. Sa hinaharap ganito kamahal ang mga prutas. Ang mga tagalin, hindi na muling makakain ito. Kumain ka pa ng mas marami. Asawa ko. Sino ba talaga ang mga tunay na magulang ni Lin Hao? Sino ba sila? Hindi ko rin alam. Ginoo. Ginang. Ang mga in-order ninyong bilihin. Nabibili ko na po. Nailagay ko na sa bodega. Oh. Kuya Feng. Ito si Tia Wang. Ang katulong namin. Matagal na siyang nasa bahay, higit 20 taon. Tapat na tapat siya sa pamilya namin. Parang isang miyembro ng pamilya. Ginoo Feng. Maligayang pagdating sa bahay. Ito ang batang ito na gustong palitan tayo. Sa pwesto ni Hao Hao. Nangangarap. Tanggapin mo ako. Tanggapin mo akong maging iyong scapegoat. Ang pamilya kong mga hangal. Tiyak na hindi nila maiisip. Si Wang Juan at ang kanyang asawa na si Wang Hu ay ang tunay na mga magulang ni Lin Hao. Sila ay kasama ni Lin Hao sa pagwasak ng inyong pamilya. Ano? Si Wang Juan mula sa edad na 18 ay nagsimulang maging katulong sa aming bahay at nanilbihan sa akin ng 25 taon. Palaging maayos siya. Hindi ko rin nakita na may karelasyon siyang lalaki. Paano naman siya? Ang tunay na ina ni Lin Hao. At si Wang Hu naman. Hindi ba anak ni Wang Juan? Mga malalayong pinsan lang naman sila. Ginoo. Ginang. Ginoo at binibini. Ikaw. Anong nangyayari? Walang anuman. Kasi matagal nakaupo. Tumayo ka at mag-stretch. Kung si Wang Juan ay talagang ang tunay na ina ni Lin Hao. Siguradong siya noon ang nagpalit sa ospital kay Feng Er at Lin Hao. Yuan. Tia Wang, wala ka ng kinalaman dito. Sige, umalis ka na. Alanan. Opo, Ginoo. Tingnan mo. Nakauwi na rin si Kuya Feng. Dapat ikaw rin. Dalhin mo siya sa kumpanya para maglibot. Pagkatapos ng lahat, si Kuya Feng ay bahagi rin ng pamilya natin. Di ba? Tama si Hao Hao. Si Xiao Feng ay isa ring miyembro ng pamilya. May bahagi siya sa kumpanya. Hindi na kailangan. Kakarating ko lang. Ganoon talaga ako. Walang alam. Wala akong kakayahan. Anong gagawin ko sa kumpanya? Hindi ako pupunta. Narito na. Hintayin mo akong pumunta sa kumpanya.
Ang nanay mo ay pinayagan ang sekretaryo ng kuya na nakawin ang bid documents at ibenta ito sa kalaban. Tamang-tama. Ipinaparatang sa akin. Tiate. Tay, hindi ba kailangan itong patunayan? Tinig ba ito ni Xiaofeng? Ngayon, dumating na ang pagkakataon. Tama si Chenner. Paano naman si Xiaofeng? Kailangan din niyang makilala ang kumpanya. CJ, bukasan na lang. Sama ka sa kuya papunta sa kumpanya. Ah, Xiaofeng. Naniniwala ako sa'yo. Kuya Feng, magpakitang gilas ka. Lin Feng, magkikita tayo sa huli. 181. Gusto akong saktan. Tingnan natin. Chenner, sa loob ng kumpanya, alagaan mo si Feng. Huwag kang mag-alala, Dad. Nakaayos na lahat. Kapag bumalik si Lin Feng, sisimulan na ng pamangkin kong babae. Sige na, tara na. Enye. Kailangan ko munang pag-usapan. Tingnan ko kung ano ang gagawin. Hoy, Tay, ako at si Xiaofeng. Tapos na sa trabaho sa kumpanya. Uwi na kami ngayon. Oh, CJ. Ay, tama. Nailagay na ng maayos ang bid documents. Huwag kang mag-alala. Tiyak na itatago ng maayos. Huwag kang mag-alala. Mukhang, yung mga sinabi ni Xiaofeng noon, ay mga walang kwentang hinala lang. Nailagay na ng maayos ang bid documents ni Chenner. Boses ng puso ni Xiaofeng. Hindi na ito matutupad. Hoy, Tay, kakatapos ko lang marinig. Sabi ng boses ni Xiaofeng, na binayaran ni Tita Wang ang aking sekretarya, at ninakaw ang mga dokumento na itinago ko. Ngayon ay pauwi na ako sa kumpanya, para hulihin ang harap-harapan. Kayo ba? Gusto niyong sumama? Ano? Bilisan niyo. Dali na sa kumpanya. Ay naku. Ay. Ay. Ginoo how. Bakit sila nagmamadali umalis? Ano ang pinuntahan nila? Hindi ko alam. Narinig ko lang silang nagsabi. Mabilis, pumunta sa kumpanya. Ay, pumunta sa kumpanya. Ay naku. Naku. Nasa kumpanya pa ang pamangkin ko. Naghahanap ng bid. Ay naku. Ay naku. Shit. Ang hindi pagsagot sa tawag talaga nakakainis. Tinanggihan na naman ako. Ay naku. Tapos na, tapos na, tapos na. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta agad sa kumpanya. Para pigilan ang pamilya ni Lin. Tara. Bilisan mo. Ay naku. Mom, Dad. Seoksu. Bakit kayo nandito? May kailangan lang kaming gawin sa opisina. Sa oras na ito, dapat nasa opisina ang sekretarya. Nangangopya ng bid documents. Ganito karaming tao ang aakyat. May magandang palabas tayo. Dali, umakyat na kayo. Enye. Nahanap na.
Bakit wala kahit isang tao? Nakatago na siya, di ba? Ipapaisip ako muna. Yung maliit na magnanakaw na yun. Dapat saan siya nagtago? Totoo lang, iisa lang ang katotohanan. Huwag kang lumapit. Pakiusap, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Nahuli ba ako? Sige na. Ipakita mo. Tapos na. Natakot ka ba? Alam ko kung nasaan ang pusa mo. Ayaw kitang ilabas. Nangahas kang magnakaw ng bid ng kapatid ko. Tingnan mo kung hindi kita mapapatay sa laro. Panginoon, sino ang tutulong sa akin? Si Ginoong Feng ba ito? May sakit ba siya? Nilalaro ang isip ng tao. Unang pwesto. Oh, sa kaya ba ito? Dito ba? Ah, wala rin. Baka naman nasa. Dito kaya? Wala rin. Siguro nasa iba na. Doon na lang. Wala rin. Ah. Nakita na ang lahat ng dapat makita. Lahat ay nabisita na. Kaya't mayroon na lang. Huling lugar. Huwag lumapit. Huwag mo talagang buhusan. Pakiusap na lang. Huwag mo talagang buhusan ang kortina. Kuya. Sabi mo, sa loob ba ng kwartong ito? May nakatago pa bang tao? Dito mismo. Nandoon sa kabila. Sa likod ng kortina. May tao ba? Buksan mo na lang para makita. Ay naku, tapos na tayo. Nahuli na tayo. Ginoo. Ginoo. May nangyari. How. Ay naku. Ito. Panganay na anak. May nangyari. Hindi maganda ang pakiramdam ni How. Nanay. Sobrang sakit ng puso ko. Pakiramdam. Parang may humihigpit. Ay. Saan ka masama? Sabihin mo kay nanay. Masakit ang puso ko. Ginang. Palagi akong sinasabi ni How na. Hindi maganda ang pakiramdam ng puso niya. Tama ba? May sakit ba siyang puso? Bakit ka pa nakatungo dyan? Tumawag ka na agad ng ambulansya. Halos na tayo. Sobrang lapit na. Dumating na sina Lin Hao at Wang Juan. Saktong-sakto na. Sobrang lapit na. Malapit na sanang mahuli ng kuya. Ang magnanakaw ng bid. Ginoo. Ginang. Bakit hindi kayo umaalis? Itong siyang Master Hao. Kung sakaling may atake sa puso. Hindi tayo pwedeng magpaliban. Huwag silang makakaalam tungkol dito. Sa mga pamangkin ko. Kung sakaling mapahamak ako at si Hao Hao rin. Ano ang gagawin kong mahulog sa tubig? Lin Hao. Kung talagang magkakaroon ng atake sa puso. Bakit ka pa nag-iisip na humingi ng tulong? Siya ang iyong sariling anak. Kayong mag-ina. Ay tila madaling lokohin ang pamilya Lin. Gusto niyong gamitin si Lin Hao para ilihis sila. Hayaan mong makatakas ang batang magnanakaw na iyan. Habang may pagkakataon. Ang ulat ng physical exam ni Lin Hao noong simula ng buwan. Nagsabi na lahat ay maayos. Yung sakit sa puso na iyan ay dumating ng napakatama. Chenner, buksan mo ang kurtina. Gusto kong makita kung sino talaga ang nakatago sa likod. Sa likod, sino ba talaga? Malaking Ginoo. Huwag. Huwag. Malaking Ginoo. Huwag. Huwag. Aba. Kuya. Sobrang gwapo mo. Talagang karapat-dapat ka sa titulong si. Wow. Kuya.
Aha, nasa loob ng opisina mo. Talagang may tinatago siyang tao. Ano ba talaga ang layunin niya dito? Talagang napakahirap hulaan. Tapos na. Lahat ay tapos na. Sekretarya Wang. Opisina ng Sihi. Bawal pumasok pagkatapos ng trabaho. Bakit ka nandito? May hinahanap ako. Naghahanap ng bagay. Anong hinahanap mo? Ay naku. Ito ba? Kapag walang tao. Sa aking opisina. Naghahanap ng bid document na kailangan bukas. Sekretarya Wang. Matapang ka talaga. Hindi ganito, Ginoong Lin. Nagkamali ka ng pagkaintindi sa akin. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Ay, Ginoo, bilang Pangulo ng Lin Group. Kung makikialam ka, masama ito para sa iyong reputasyon. Tama nga, kuya. Anong gagawin? Kailangan mo ring makinig. Sekretaryo Wang, ipaliwanag mo. Sa totoo lang, sino ba talaga ang nag-utos sa kanya na magnakaw? Sabihin mo na, sino ang nag-utos sa'yo na pumunta? Siya. Siya ang nag-utos sa akin na magnakaw ng bid. Ikaw, Ginoo, Ginang. Siya. Nagsisinungaling siya. Hindi ko siya kilala. Ta sa panig ng asawa, hindi mo pwedeng hindi ako alagaan. Anong gagawin ko? Huwag nating hayaang madamay niya ako. Ikaw. Hindi ka lang. Nagsiwalat ng lihim ng kumpanya. Nagnanakaw ng mga dokumento ng kumpanya. Sinasabi mo pa rin ang mga walang kwentang bagay. Ginoo, sa tingin ko, hindi na siya pwedeng panatilihin. Mas mabuti. At turn over na lang sa pulis. CJ, magpadala tayo ng pulis para hulihin siya. Gusto kong ipasok siya sa kulungan. Hindi pwede. Ang pinsan ko ang pinakamalaking tulong ko. Sa kumpanya, hindi ko siya pwedeng mahuli. Tingin ko si Sekretarya Wang. Ilang taon na siyang naglilingkod sa kumpanya. Kahit walang malaking kontribusyon, may pinaghirapan naman siya. Baka pwede na natin siyang patawarin sa pagkakataong ito. Naniniwala akong hindi na niya ulitin. Lin Hao, ikaw na tong gago. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo siya nilinawan. Kundi tumutulong ka pa para ipaglaban siya. Kayo apat sa pamilya. Ang sobrang nagpapasaya kay Lin Hao. Pero hindi mo pa siya nakita na naging ganito kalambot ang puso kahit na pinapalo kayo. Kailangan pa talaga ang pinsan na babae para mapakiusapan ni Lin Hao. Lin Hao, alam mo ba na ang ginagawa mo ay para sa ating Lin Group? Gano'ng kalaki ang epekto nito? Ngayon ay para sa kanya. Ikaw ay humihingi ng tawad para sa kanya. Talagang labis akong nabigo sa iyo. Ginoo, pakisuyo, huwag kang magalit. Siyang Master Hao ay may mabuting puso. Kaya gusto kong bigyan si Ginoong Wang ng pagkakataon. Kaya ko sinabi ang mga salitang ito. Huwag kang masyadong mag-isip tungkol dito. Ginoong Hao, hindi ba't may problema ka sa puso? Aakayin kita papuntang ospital. Ginoo, aakayin ko muna si Ginoong Hao papuntang ospital. Ihatid niyo siya sa istasyon ng pulis. Bumalik tayo. Nagnakaw si Sekretaryo Wang ng bid documents. Nagtangkang ibenta ito sa mga kakumpetensya. Ibig sabihin, talagang kayang mahulaan ni Xiaofeng ang hinaharap. Kaya sa susunod, magkakaroon ng pagkabangkarote ang pamilya Lin. Talagang maaapi ako ng mga tulisan. Magiging may kapansanan ang asawa ko. Ako ay mabibenta. Lahat ng ito ay may kinalaman kina Wang Juan at Lin Hao. Hindi makakaiwas. Chenner. Siya sa atin mong mabuti kung ano ang ginawa ni Wang Juan sa mga nakaraang taon. Ano nga ba ang mga ginawa ni Wang Juan? At Wang Juan at Lin Hao. Ano ba talaga ang relasyon ninyo?
CJ, alam ko na babalik si Lin Feng. May gulo talaga, dahil ang pamilya ninyo ay nagduda na sa amin. Huwag niyong sisihin kami, kung magiging malupit kami. Kapag nalaman na namin ang lahat ng bagay, paalisin na natin si Lin Hao sa bahay namin. Tungkol sa hinaharap, bahala na siyang magpasya. Kung magpapatuloy siyang mabuhay mag-isa, o hanapin ang kanyang tunay na magulang, wala na kaming pakialam. Chenner, ihanda mo ang mga tao. Bantayan mo ng mabuti si Lin Hao at si Wang Juan. Sa lahat ng bagay, hanggang hindi pa nalilinaw ang lahat, huwag silang palayasin. Huwag kang mag-alala, tatay. Alaynan. Dad, huli na. Nawala sina Lin Hao at Wang Juan. Mabilis pa silang tumakbo. Magpadala ka ng tao para maghanap. Kahit paanong mangyari, kahit pa sa buong syudad. Ibaliktan mo ng buong buo. Kailangan mo ring hanapin yung tao para sa akin. CJ. ika-19 na minuto ng Disyembre. Magkakaroon ng pagpupulong ang grupong Lin para sa pinakabagong gamot laban sa kanser. Tatay, kayo dalawa, kahit buhay pa, ang hirap na nilang mabuhay. Hindi nakawin ang bid na ito. Nadiskubre pa ito ng pamilya Lin. Tatay, huwag mo nang banggitin iyon. Halika, tingnan mo ito. Sa press conference, ipinapakita ng Lin Group ang patentadong formula ng gamot laban sa kanser. Dumating na ang ating pagkakataon. Ang ating pagkakataon ay dumating na. Anak, kanina, ano ba ang ibig mong sabihin? Sa sinabi mo, kung makakakuha tayo ng patent formula na ilalabas ng Lin Group sa loob ng 3 araw, hindi na tayo magkakaroon ng problema sa pagkain at tirahan. Hindi nakakagulat na anak ako ni Wang Hu. Ang utak na ito, talagang magaling. Ano ang balak mong gawin? Si Lin Chen ngayon ay ang namumuno sa Lin Group. Ang patent na formula ng Lin Group. Nasa kamay niya ito. At ako, alam ko kung saan niya itinatago ang bagay. Nasa kanyang silid-aralan. Sa kabineteng may password. CJ, mahal ko, ngayong gabi pupunta tayo sa bahay ng Lin para kunin ang kanilang resipe. At saka, maglagay pa ng ilang ahas na makamandag para mamatay ang kanilang 5 miyembro ng pamilya. Ganyan. Si Lin Hao namin ay kabilang sa Lin family. Nag-iisang tagapagmana na siya. Ay naku, hindi ko sinasabi. Yung iyong makamandag na ahas. Kaya bang mapatay nila ang buong pamilya? Kung sakaling mabuti ang kapalaran nila. Kami naman ay ilalagay ang resipe. Makabenta tayo ng magandang presyo. Sapat na ang kikitain para sa ating pamilya. Para makaalis tayo ng malayo. CJ, kaya ngayong gabi pupunta tayo. Alaynan. Tatay. Opo. May biglaang gawain sa opisina. Kailangan kong mag-overtime doon. Kahit gaano ka pa kabisi sa trabaho. Kailangan mong kumain muna bago umalis. Hindi na. Nasa grupo sila dyan. Sa makalawa ay may press conference tayo. Marami pa kaming kailangang gawin. Na naghihintay na ayusin ko. Kain na kayo. Press conference sa makalawa. Kaya ngayong gabi, ay hindi ba ito sina Wang Hu at Wang Juan? Kapag naglalagay ka ng laso na ahas sa bahay. Laso na ahas. Yuan. Ayoko talagang pakainin ng laso na ahas. Hindi pwede. Ngayon gabi, kailangan kong mag-isip ng paraan na makalabas at makaiwas. Tatay, nanay, bigla kong naisip ang isang bagay. Mayroon akong mahalagang bagay na nakalimutan sa inuupahang bahay. Pwede akong bumalik para kunin iyon. At manatili doon ng 2 araw pa. Alam mo naman iyon. Pagkatapos ng matagal na paninirahan dito. May damdamin ka na rin, di ba? Babalik ka ba sa inuupahang bahay na iyon? Esan?
Maple, kung may damdamin ka, sa inuupahang bahay na ito, tatawagan ko sila agad, para bilhin nila ang bahay na iyon. Yung mga gamit sa loob, pwede mong kunin kahit kailan. Kailangan mo pa bang manirahan doon? Ganun ka ba kayaman? Bakit mo kailangan bumalik? Hindi ko naman pwedeng sabihin ngayong gabi. Pamilya ni Lin Hao ay magpapakawala ng lason na ahas. Papamatay sa atin gamit ang lason, di ba? Sabi ko na nga, hindi nyo rin maniniwala. Nagpapakawala ng ahas. Pinapatay gamit ang lason. Tatay, nanay, kuya, Seoksu, anong nangyari sa inyo? Wala naman. Wala naman. Yung Xiaofeng, yung inuupahan mong bahay. Inayos na ng kuya mo ang grupo ng mga manggagawa para muling ayusin ang bahay mo. Ngayon, hindi ka pwedeng umuwi. Nasa renovation. Anong? Hindi ka pwedeng bumalik upang manirahan. Sakit na sakit ang puso ko. Ang biglaan nito, hindi ko na kaya. Tawagin mo na ang ambulansya. Ganito ba kaseryoso? Katiwala. Dali, tawagin mo ang doktor ng pamilya. Tinawag na rin ang medical team. Medical team. Family doctor. Ako sa inyo. Mga pahirap na mayaman. Sige na. Kuya, huwag kang mag-alala. Ang aming family doctor at ang medical team ay nangunguna sa bansa. Kung meron kang hindi komportableng pakiramdam, kaya nilang gamutin, hindi mo na kailangang pumunta sa ospital. Bigla kong naramdaman na hindi na ganoon. Kahirap, hindi na kailangan. Nanay, kung ganito ay iiwan si Xiaofeng. Hindi ba? Hindi ito maganda. Ano ang masama? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ngayong araw ay buong pamilya tayo ay magiging. Ang makamandag na ahas ay nakamamatay. Tanging si Xiaofeng lang ang makakatulong sa atin. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Nakuha ko na. Tatay, bigla kong naalala. Sa paligid ng bahay natin, mayroon bang isang kagawaran ng rescue sa kagubatan? Nga, gaano katagal makakarating? Siguro mga kalahating oras. Ang tagal naman ito. Maghintay tayo ng rescue team. Lahat ng pamilya ay matatag. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng mamatay. Ay naku, ang galing. Siguradong may paraan si Feng para iligtas tayo. Ha. Kapag nakatagpo ng makamandag na ahas sa wild, dapat kalmado. Huwag magpanik kung nakakagat ng makamandag na ahas. Sa loob ng 7 hakbang, tiyak na may solusyon. Narito ang mga tiyak na hakbang. Bro, sa oras na ito, tingnan ang mga ito. Hindi ba't masyado ng huli? Xiaofeng yung mga sinabi mo kanina, naiintindihan namin lahat, kasi mayroon bang mas magandang paraan? Kuya, huwag mong isipin na walang kwenta iyang bagay na yan. Wala kayong kaalaman sa kasamaan ng pamilya ni Lin Hao. Wala kayong alam. Makinig kayo ng mabuti. Kung hindi, kapag nakagat na, pumili ng magarang posisyon. Mamatay ka na. Ay, Chen yung Wang Juan Wang Hu. At saka pa yung si Hao Hao at iba pa. Nakuha mo na ba sila? Pinadala na lahat ng tao ko. Pero wala pa rin silang trace. Anong hanap-hanap pa? Ngayong gabi, otomatikong dadalhin nila ito sa pintuan mo. Hindi ba kailangan magdala ng mga laso na ahas sa bahay? Hoy, magandang araw po, Ginoo. Dumating na po ang inyong order. May pag-asa na. Ano ang gagawin? Ngayong gabi, kakagat tayo ng mabangis na ahas. Mama, ayokong mamatay. Hindi pwede. Kailangan nating sundan si Feng. Sigurado akong may magandang paraan siya. Maliit na Feng, hindi mo ba naisip ang solusyon? Ano-ano ba tong mga ito? Bumili ka ba ng mga ito? Para saan? Ako ba? Ngayon gagawa ako sa bahay.
ng pagsasanay sa survival sa gubat. Mag-end sa'yo. Huli ng ahas. Ito. Talaga bang makahuli ng ahas? Siyempre. Ito ay makakapigil sa pagkagat sa kamay at paa namin. Maaaring budbura ng orpiment sa mga pintuan at bintana. Iwasan ang makamandag na ahas. Pagkatapos, ito. Gamitin ito. Huliin ang ahas. Sa bag. Ha ha ha. Little Feng. Ang gamit mo. Mama at papa. Kuya at ate. Baka pwede rin sila. Hindi naman ninyo ito magagamit. Sayang lang kung ibibigay ko sa inyo. Kung talagang wala ng ibang paraan. Itong pulbos na Xiong Huang. Hatiin nyo na lang ito. Sa nakaraang buhay, nakita nyo ang ahas. Isa-isa kayong nanghina ang mga paa sa takot. Binilhan ko kayo ng gamit. Pero sayang lang ang pera. Kayo, mas mabuting gamitin nyo ang pulbos na Xiong Huang para proteksyon. Hintayin nyo ako. Tutulungan namin kayong hulihin ang ahas. Hindi pwede. Kailangan din nating maghanda. Huwag magpapaliban. Sa likod ni Feng. Ay, Chen. Sundin mo ang utos namin sa mga alipin. Sundin ang ganap ayon sa kagamitan ni Feng. Naka-full gear na siya. Ngayong gabi, sa hardin tayo magtatago. At pati sa kwarto. Babantayan natin ang bawat pasukan. Buong pamilya natin. Sabay-sabay tayong susunod kay Feng. Gumagawa ng pagsasanay sa pagkuha ng ahas sa kalikasan. Alaynan, hindi ba? Muling isinilang din ang tatay ko. Bakit siya naging mas matalino? Mukhang sa buhay na ito. May pagkakataon ang pamilya na mabuhay. Pero hindi rin sigurado. Tingnan ang oras. Mabangis na ahas. Halos oras na para ilabas ito. Halika, halika, halika. Tayo na, tayo na, tayo na. Ay naku. Bilisan, bilisan. Bato. Alis na. Tara na. Tulong. May ahas. Pagharap sa laso na ahas sa gubat. Pangunahing panuntunan. Mabilis na lumikas. Tumakbo agad. Ay naku. Dali, dali, dali. Dali, dali, dali. Takbo na. Dali. Tumakbo ang ahas. Budbura ng asupre. Nahuli ang isa. Nakuha ko na dito. Ako rin, nakuha ko na. Ay nako. Asawa. Magmadaling hanapin ang resipe. Tama. Huwag mapansin ng iba. Ay, tama. Naalala ko sinabi ng anak ko. Sa isang drawer na may password lock. Tingnan kung may drawer na may password lock. Hanapin ang drawer na may password lock. Ito, ito, ito. Ito ba ito? Buksan mo at tingnan. Mahal, tingnan mo kung ito nga ba. Ay naku. Ay grabe. Tama nga. Tulad ng sinabi ng anak natin. Yaman na tayo. Ilagay mo na agad, ilagay mo na agad.
Umalis na tayo. Hanapin si Zhang. Ay benta mo ang resipe na ito sa kanya. Kumikita na tayo, yumaman na tayo. Tatay. Nanay. Kanina pa ako nakapasok at nakitang ko na. Lahat ng ahas ay nahuli na. Lahat ng bintana at pinto ay nilagyan din ng pulbos na asupre. Ligtas na kami. Xiao Feng. Salamat sa iyo. Nakaiwas ang pamilya namin sa panganib. Salamat sa iyo, Feng Er. Ako ba? Kuya, kung hindi dahil sa gusto mong gawin, ang pagsasanay sa pagkuha ng ahas sa labas, ang pamilya namin ay mapapahamak na sa bibig ng ahas. Sa buhay na ito, bakit bigla silang naging interesado sa akin? Lahat ng sinasabi, naiintindihan ko na, parang mas naging matalino siya. Ay, kahit mas matalino pa siya, wala rin itong silbi. Gaya ng pamilya Lin, mauubos din ang pera. Ilalabas nila sa 3 araw ang patent na formula ng gamot kontra cancer. Ninakaw na ito ng tunay na mga magulang ni Lin Hao. Ang sikreto ng recycle. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Umalis pa sila nang hindi man lang ako tinawag. Ah, tama. Chenner. Mabilis, hanapin mo. Kung nandyan pa ang mga bagay. Tatlong araw mamaya. Nagagamitin sa press conference ng grupo. Nawala. Nawala. Anong hinihintay mo pa? Magmadaling maghanap na. At saka, sabihan mo agad ang mga katulong namin. Nahanapin nila lahat. Ang patent na formula. Ito kasi, ang buhay ng Lin Group. Huwag mong basta-basta iwalang alala. Paano naman mawawala? Ito, yung bata na matay nagpasuso. Nawawala ang mga bagay nag-aalala na. Buti na lang matalino ako. Nauna kong pinalitan ang yung mga sinawang Juan na nakaw nila. Ito ang malaking regalo na ibinigay ko sa kanila. Ang tunay na matagal na itong nakalagay sa akin. Kung wala ako, ano na ang gagawin nyo? Asawa ko. Tingnan mo, ito ba yun? Nahanap mo na. Base sa karanasan noong nakaraang buhay. Pagkatapos magpalayas ng ahas, ang pamilya ni Wang Juan ay muling babalik sa bahay ng pamilya Lin para magpanggap na mabait. Para manloko. Sa tiwala ng mga magulang nila. Base sa karanasan noong nakaraang buhay. Pagkatapos magpalayas ng ahas, babalik si Wang Juan at ang kanyang pamilya sa pamilya Lin para manghuli ng ahas at magpanggap na mabuti. Para linlangin ang tiwala ng mga magulang. Kung ibibigay ko sa inyo ngayon, ang maaaring kunin pa rin ito ni Wang Juan at ng kanyang grupo. Kaya naman, gagawin ko ang kabutihan hanggang sa dulo. Sa panahon ng press conference, ilabas na lang ang Napakabuti. Buti na lang si Xiao Feng ay may kakayahang makita ang hinaharap. Ngayon ang patent na formula. Na-save. Sira na. Hindi kaya sobra ang stress. Nanghihinayang siguro ang buong pamilya. Nawala pa ang mga Bakit walang isang nagmamadali?
Hindi ba talaga natatakot sa pagkabangkarote? Ah, ay naku. Ano bang gagawin? Nawala ang sisi. Ano ang gagawin natin? Ay naku. Nga. Nawala ang sisi. Grupo ng Lin. Malapit na kaming mabankrupt. Ay naku. Sabi mo. Nawala yung sisi. Yung press conference pagkatapos ng 3 araw. Ano na ang gagawin namin? Paano na ito? Ay naku. Gagawin ko na ngayon. Ipapahanap ko sa mga tao ng kumpanya. Kung hindi nila mahanap, hindi na ako matutulog. Buti na lang. Hindi pa nagiging sira ang isip ko. Kung ganon, gagawin ko. Kukunin ko na lang yung SCE mamaya. Para sa inyo. Mag-ingat kayo at matuto. Ginoong Zhang. Alam ko na. Ang Lin Group. Talagang kalaban mo sila. Gusto mong sirain sila. Hindi ito nangyari sa 1 araw o 2 araw lang. Kami ng asawa ko. Mayroon kaming bagay na. Kayang tuluyang pabagsakin ang Lin Group. Interesado ka ba? Na transaksyon sa amin? Sir, interesado ka ba na makipagtransaksyon sa amin? Ha ha ha. Ginoong Ding, matagal na tayong hindi nagkita. Narinig ko rin ang balita. Grupo Lin, malapit nang ilabas ang pinakamalakas na gamot kontra cancer. Sa buong mundo, lahat ng ospital at mga nangungunang kumpanya ay narito na. Ito ay isang gamot na maaaring magtagumpay sa paggamot ng cancer. Ang patent na formula ng Lin, maaaring gawing isang kontroladong panandali ang sakit ang cancer mula sa isang nakamamatay na sakit. Nakikita ko na ang press conference ngayon. Tiyak na ito ang pinakamatingkad na atensyon sa buong mundo. Ngayon, pinaka-inaasahan. Ay naku. Narito na sila. Ay, huwag nang magsalita pa. Andito na ang grupo ng Lin. Mag-umpisa na ang press conference. Xiaofeng, ikaw din ay isang mahalagang bahagi ng Lin pamilya. Sa susunod, sasama ka kay kuya sa stage. Sabi nila, ito ang ikalawang anak na lalaki ng pamilya Lin na kakabalik lang. Ikalawang binata. Tama. Narinig ko rin. Mahalaga ang ikalawang anak na lalaki sa pamilya Lin. Talagang inaalagaan nila ito. Asawa. Ang nilalaman ng sisi sa kamay ni Feng Er. Walang problema, ba? Huwag kang mag-alala. Nasigurado ko na. Ito ang patent na formula ng gamot namin sa cancer. Yun ang importante. Ayos na. Kakaiba nga. Alam na alam ko na noong nakaraang buhay ko. Sa oras na ito, lumabas ang pamilya ni Wang Juan. Bakit ngayon? Hindi sila lumabas. Yuan. Sa puso ni Feng Er, alam namin na hindi na mabuting tao ang pamilya ni Wang Juan. Matagal na nating inaalam ang tungkol sa kanila. Haha. Yo, pamilya ni Ginoong Lin, dumating na rin kayo ng ganito kaaga. Hindi ba? Kalaban ni Lin Group. Ginoong Zhang, tama ba? Matindi ang lihim ni Ginoong Zhang. Sa tingin ko, hindi siya nandito para magpasikat. Tingnan mo sa likod ni Ginoong Zhang. Yung lalaking yun. Hindi ba siya yung maling anak na inampon mula sa Lin family dati? Yung peking ikalawang anak na lalaki. Huwag mong sabihin. Talagang magkamukha sila. Yung sumusunod sa kanya ay ang tunay na magulang ng peking pangalawang anak na lalaki. Siguro nga. Bakit sila sumusunod kay Yi? Zhang, kaya pala hindi namin makita ang pamilyang ito dahil sila pala ay kasama ni Yi. Zhang, itong matandang soro. Nagsama-sama na. Lesiu, sa nakaraang buhay. Si Wang Juan at Wang Hu, matapos makuha ang patent na formula, ay ibinenta ang formula kay General Zhang na ito, ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Pero, sa panibagong buhay na ito, matagal ko nang pinalitan ang disk. Tingnan niyo kung paano niyo pa rin ako gagambalain. Gumulo sa pamilya ko. Ginoo Lin. Ngayon, ngunit ito ay isang masayang araw. Nga, Ginoong Zhang. Ngayon ay masayang araw ng Lin Group.
Maligayang pagdating, Ginoong Zhang. Ayos. Ngunit, Ginoong Lin, paano ko narinig na ang ating Lin Group ay parang nawala ang patented formula? Hahaha. Nawala. Ay naku. Nawala ang patent na formula. Pero ito ay pangunahing lihim ng Lin. Paano ito nawala? Yuan. Mga kaibigan, huwag mag-alala. Mangyaring huwag maniwala sa mga chismis. Ang aming gamot laban sa cancer ng Lin Group. Gumastos ito ng malaking halaga ng pera. At inilaan ang lahat ng tao at materyales para sa pananaliksik. Isang patented na formula na higit na mahalaga at hindi kailanman mawawala. Ginoong Zhang, sa aming Lin Group, sa press conference, bakit ka gagawa ng ganitong chismis? Ano ba ang intensyon mo? Wala naman. Hindi ako nagkalat ng chismis. Tingnan natin. Tama nga. Pwede ba itong inumin? Tikman mo nga. Tikman mo. Ha. Tikman mo. Ang ganda ng alak na ito. Hindi tama. Kahit na ang patent na formula ay nasa akin. Pero hindi alam ng mga kuya ko. Wala silang kaalaman. Bakit? Parang hindi sila nag-aalala kahit kaunti. Tatay, nanay, kuya, miss na miss ko na kayo. Lin Hao, ang mga tunay mong magulang ay sina Wang Juan at Wang Hu. Hindi kami ang pamilya Lin. Chenner, malapit na ang oras. Maaaring magsimula na ang press conference. Mga panauhin, mga kasamahan, maligayang pagdating sa Lin Group, sa paglulunsad ng bagong produkto. Susunod, pahintulutan niyo akong ipakilala sa inyo ang bagong gamot na laban sa cancer. Ang makapangyarihang gamot na ito ay binuo ng Lin Group sa loob ng 10 taon. Ginugol ang lahat ng lakas at yaman. Na-develop na kung ang espesyal na gamot na ito ay magiging maayos na mailalabas, ay nakasalalay sa buhay o kamatayan ng Lin Group. Kung ang Lin ay magtatagumpay na mailabas ang gamot na ito, ay magiging nasa tuktok ng mundo. Pero, kung talagang gaya ng sinabi ni Ginoong Zhang kanina, na nawala ang patent na formula, edi ang Lin Group ay tuluyang mawawala na, ganap ng tapos. Ikaw ang dapat magmayabang. Hintayin mo na lang, bubukas na ang si. Tingnan natin kung makakabawi pa kayo. Pagkatapos ng araw na ito, wala nang Lin sa mundo. Ang matatandaan ng lahat ay ang Zhang. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ng mga aso nila. Mukhang nang nakatakas ang si. Hindi pa nila ito binuksan at tiningnan. Kaya't magiging masaya ito ngayon. Sandali lang, ay aanunsyo ko sa buong mundo ang patent na formula ng bagong gamot laban sa cancer. Mga kaibigan, ipinapahayag ko ang Lin Group, pagpapakilala ng bagong gamot kontra cancer. Magsisimula na. Sandali lang. Ha. Mga ginoo at ginang, ngayong araw, ibubunyag ko ang Lin Group. Mapanlin lang na maskara. Sila, ang mga Lin, ang sinasabing espesyal na gamot laban sa cancer, ay talagang nagnakaw sa amin ng formula ng pananaliksik ng mga Zhang. Ang formula ng pananaliksik na hawak ko ay ebidensya. Ano? Sadyang totoo pala. Paano naman posible? Paano mapupunta sa kamay ni Ginoong Zhang ang patent? Baka naman. Totoo nga ang sinasabi nila. Pero ang Lin Group ay matagal nang may magandang reputasyon. Parang hindi ka naman gagawa ng ganitong pagnanakaw ng lihim na pangnegosyo. Asawa ko, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Mga kaibigan, ako ay nagtrabaho bilang katulong sa pamilya Lin ng kalahati ng buhay ko. Itong mga tao sa Lin, alam ko ang lahat ng kanilang ginagawa. Napakalinaw sa akin. Ngayon, ilalantad ko ang tunay na pagkatao ng pamilya Lin. Itong mga tao sa Lin, nagnakaw ng mga espesyal na gamot laban sa cancer mula sa Zhang Group. May ganito pa pala.
Tama ka. Ako si Lin Hao. Ako ang ampon ng pamilya Lin. Lumaki ako sa pamilya Lin. Nakita ko mismo ang presidente ng grupong Lin, Lin Chen. Ninakaw ang mga lihim ng pamilya Zhang. Kahit ang yaya at ang ampon ay lumabas para magpatotoo. Mukhang tunay ngang magnanakaw ang pamilya Lin. Hindi pwede. Kung tunay ngang magnanakaw ang pamilya Lin, paano nila maipapasa? Ginawa niyong ganito kalaki ang press conference. Tapos inimbitahan pa si Ginoong Zhang dito. Hindi ba't para na kayong nagbigay ng pagkakataon para mapahiya? Dahil hindi nila talaga alam ang tunay na patentadong formula. Matagal ko na itong ninakaw. Ngayon, tingnan ko kayo, mga Lin. Paano ko mapapatunayan ang aking inosente? Mga kaibigan, ang grupong Lin ay nagnakaw sa atin. Ang mga resulta ng pananaliksik ni Zhang ay puro pira-piraso, mga magnanakaw at manloloko. Ngayon, ako ay magbabalita. Formularyo ng patent ng gamot laban sa cancer. Ipapaalam sa lahat. Kami, Zhang, ang tunay na nag-develop. Narito na. Malapit na ang sorpresa na inihanda ko. Ang Pangulo Zhang ay tila may tiwala sa sarili. Mukhang ang espesyal na gamot na ito laban sa cancer ay talagang ginawa ng pamilyang Zhang. Nga, ang pamilya Lin talaga ay napakabagsik. Ninakaw na bagay pa, ay naglalakas loob pang ipakita ito sa publiko. Ang pamilyang Lin na ito, tiyak na gusto lang nilang linlangin ang mga investor. Talagang matapang ka. Bago mong patent na formula. Lesiu, magbibitiw na ako. Gusto ko ring magbitiw. At ako rin. Gusto ko ring magbitiw. Isasampa ko ang kaso laban kay Lin sa korte. Lahat ng mga may-ari ng pondo ay umatras na. Sa tingin ko ngayon, matutuldukan na ang linya ng pondo ng pamilya Lin. Hindi lang yun. Hindi lang ang linya ng pondo ang mapuputol. Magkakaroon pa ng bankruptcy ang pamilya Lin. Kayong lahat sa pamilya Lin, isang-isa kayo. Kailangang makulong kayong lahat. Ngayon, nasa kamay ko ang patent na formula. Maghintay na lang kayo, pamilya Lin, sa pagkawasak. Patent na formula ng gamot laban sa cancer. May mali. Sobrang mali. Bakit ang kalmado ng kuya ko at ng tatay ko? Bakit ganun? At saka si mama at si Xiaoxu. Bakit parang hindi sila nag-aalala? Sila. Hindi ba sila natatakot na mabankrupt ang Lin? Nandyan ka. Ano ang dapat naming ipag-alala? Ikaw ang maswerteng bituin ng pamilya Lin. Ay naku. Tatay. Nanay. Ngayon na. Nalantad na ang lahat. Aminin niyo na. Maging maayos ang inyong asal. Humingi ng tawad kay Ginoong Zhang. Baka naman, maiiwasan pa ang isang pagkakakulong. Nasabi ko na. Ang tunay mong magulang ay sina Wang Juan at Wang Hu. Hindi ka na namin pamilya. Huwag mo na akong tawaging ina. Kung ganon, huwag mo akong sisihin sa pagwawalang bahala sa pamilya. Ginoong Zhang, kung hindi nila alam ang kanilang kabutihan, sana'y ilabas mo ang ebidensya. CJ. Ay naku. CJ. Kayo lahat, panoorin ang malaking screen. Ito ang grupo ni Zhang, na nagbigay lahat, at ginugol ang 10 taon, para makagawa ng espesyal na gamot laban sa cancer. Buksan na natin agad. Hindi na ako makapaghintay. Grupo ng Lin. Sa wakas, magiging akin na ito. Pamilya Lin, wala kayong awa sa akin. Huwag kayong magalit kung hindi ako magiging makatarungan sa inyo. Gusto kong masira ang inyong pamilya. Basta't makakakuha tayo ng ninakaw. Ang patenteng formula na ilalabas ng Lin Group sa loob ng 3 araw. Kaya sa buhay natin, hindi na tayo magkukulang sa pagkain at damit. Si Lin Chen ngayon ay ang namumuno sa Lin Group. Ang mga formula ng Lin Group ay tiyak na nasa kanyang mga kamay. At ako, alam kong ilalagay niya ang lihim na resipe sa kanyang silid-aralan sa drawer na may password. Ngayong gabi, pupunta tayo sa bahay ng mga Lin para magnakaw ng lihim na resipe. Kasabay pa, maglagay ng higit pang makamandag na ahas. Kagat-kagatin sila hanggang mamatay buong pamilya. Ganito,
Ang anak namin na si Hao Hao ay tanging tagapagmana ng pamilya Lin. Paano ito posible? Ito ay talagang isang sabuatan ng ampon ng pamilya Lin. Gusto pa nilang pumatay. Hindi iyon. Mali, mali. Dito na ang tama. Naalala ko, sabi ng anak natin. Nandito ito. Sa drawer na may password lock. Tingnan mo, lawang, ito ba? Ito na. Kasing sabi ng anak natin. Yaman na, yaman na. Tara. Mabilis tayong pumunta kay Ginoong Zhang. Ibenta sa kanya ang resipe na ito. Mali rin ito. Mali, mali. Susunod na ito. Ginoong Zhang. Ano ang nagmamadali? Kahanga-hanga. Nasa likod pa. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Wasakin ang Lin Group. Sisiguraduhin ang inyong kinabukasan na walang alalahanin sa pagkain at damit. Hindi ko akalain na ganito si Ginoong Zhang. Ginoong Zhang, gusto mo pa ba? Ang regalo kong ibinigay sa iyo. Akala ko ay si Ginoong Zhang ang nagbabayad. Sa katulong at ampon ng pamilya Lin. Ginamit niya pa ang ganitong maruming paraan. Iyan ay labag sa batas. Hindi ko talaga maintindihan si Ginoong Zhang kung paano niya nagawang magpakitang gilas ng ganito kalaki. Ngayon, ang mapupunta sa kulungan ay hindi na ang pamilya Lin. Ayos. Ikaw. Pumunta kayo sa iyo. Ginoo Zhang, Ginoo Zhang. Sama-sama ninyong gagawin ako, di ba? Putang ina. Ginoo Zhang. Magpahinga ka muna, ha? CJ. Ako naman ang nagnakaw ng mga lihim ng grupong Lin. Pero paano naging video pa? Hindi ko rin alam. Lin Hao, ikaw ang nagsabi sa amin na ang mga lihim na dokumento ng grupong Lin ay nasa silid-aklatan sa drawer na may lock ng password. Bakit naging video pa nga? Ikaw ba ang nagsira sa amin? Hindi ko rin alam kung bakit. Nagbabago ang laman. Lesiw. Noong nakaraan, siya ang kuya. Siyang nagbigay sa akin ng impormasyon dati tungkol sa lokasyon ng si. Alam ko, ito ay isang patibong na itinakda ng pamilya Lin. Sinasadya nilang ipaalam kay Lin Chen ang lokasyon ng Sisi. Lin Hao. Sa mga taong ito, palagi kitang itinuring na kapatid. Kaya sinabi ko sa'yo, ang lokasyon ng patent na formula. Pero hindi ko inasahan na ganyan ka, gumanti sa aming pamilya, at nais pang ipahamak kami. Wala ka talagang kahit kaunting pag-ugali na naaalala. Kung hindi ko narinig ang tinig ng puso ni Feng, hanggang ngayon hindi ko pa rin matutuklasan ang balak ng inyong pamilya. Wang Juan, Lin Hao, akala ko'y hindi ko kayo pinabayaan. Bakit ninyo sinaktan ang aming pamilya? Sige na, lahat ay tapos na. Ang hinihintay nila ay ang parusa ng batas. Ginoong Zhang, inutusan mo ang iba na magnakaw ng mga lihim ng negosyo. Ang bilangguan na ito ay tiyak mong malalagian. At kayo rin na nagnakaw ng mga lihim ng negosyo. Na nagplano pang maglagay ng lason para pumatay. Ipapasok ko kayong lahat sa bilangguan. Lin Feng, kasalanan mo ito. Kung wala ka, ako pa rin ang ikalawang anak ng pamilya Lin. Lin Feng, mamatay ka na. Lahat kayo umatras na. Ay, Hao Hao, sino man ang magtatangkang lumapit, agad ko siyang papatayin. Lin Hao, huwag kang magpadalos-dalos. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Basta't huwag mong saktan si Xiaofeng. Ano man ang gusto mo, kaya kong sumang-ayon. Lin Hao, pakawalan mo na si Xiaofeng. Kung hindi, pagsasagawa ng kidnapping, mas mabigat na parusa. Hao Jie, pakawalan si Feng Jie. Huwag kang gagawin ang hangal. Sige, tingnan ko.
Gaano niya kamahal siya. Umalis na. Pumatay ka na, Lin Feng. Basta namatay ka na. Lahat ng pag-aari ng pamilya Lin. Sa akin na lahat to. Papa, Mama, lahat ng ito ay plano ni Lin Feng. Inililihim niya na sinubukan niyang lokohin ako. Dinidimdim niya kayo na gusto niyang saktan kayo. Pero sa totoo lang, ang tunay na nakakaapekto sa inyo. Laging si Lin Feng. Lin Hao, ikaw na anak na salungat. Pakawalan mo ang anak ko. Mga magulang, mahal na magkasama tayo ng 20 taon. Anong klaseng tao ako? Hindi ba ninyo alam? Sa loob ng 20 taon, nasaktan ko ba? Kayo kahit isa man. Bakit nang bumalik si Lin Feng? Hindi na kayo naniwala sa akin. Ang sekretarya ay nagnakaw ng bid. Naglagay ng laso na ahas sa bahay. Nagnakaw ng mga lihim ng grupo. Ito lahat ay gawa ni Lin Hao. Ngayon gusto mo pang patayin si Xiaofeng. Ganito mo kami tinatrato. Ito ba ang pasasalamat ng Lin family sa pagpapalaki sa'yo? Gusto mong patayin ako. Huwag mo lang sanang saktan ang pamilya ko. Sobra na, Feng Er. Tayong lahat ay isang pamilya. Walang maiiwan. Lin Hao, anong oras na ngayon? At gusto mo pang siraan si Feng? Kung alam ko lang na ganito, hindi sana kita pinalaki. Kung alam ko lang na ganito, gusto mong mamatay. Mamatay ka na lang. Huwag mong saktan ang aking Feng Er. Ha 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 ha. Nabuhay ako sa pamilya Lin ang 20 taon. Bakit nang bumalik si Lin Feng? Lahat ay nagbago. Kung ayaw niyo sa akin, hayaan kong gawin ni Lin Feng. Mamatay kasama ko. Mag-ingat. 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 Xiaofeng. Feng Er. Kumusta ka? Kuya.